Pinararel na po natin yung apat na 100 Ah na battery mga master. Welcome back po mga ka-DIY. Ayan na po, sinimulan ko na pong ipararel yung apat na 100 Ah na battery. Pero hindi ko lang po alam kung tatagal po itong battery nila, bagamat inabot na po ito ng mahigit 2 taon. So ganun pa man, atin pa rin itetest kung ito'y tatagal pa yung kanilang battery. At kung hindi man, ay papalitan po ito ng bago para po maging goods na po ang kanilang setup. So bali ang ginamit ko po na wire pang parallel dyan sa apat na battery ay gauge 8 po yan na copper wire. So bali dapat ang gusto ko dapat na ipang parallel dyan ay gauge 4 po dapat. Kaso napakamahal po ng wire sabi nung may-ari, kaya yun po ang ating ginamit ay gauge 8 po. So bali sa negative side po mga ka-DIY ay gumamit po tayo dyan ng stranded wire na gauge 10. So bagamat wala nang wire, so pansamantala yun lang muna ang ating ginamit, bagamat napakasakit talaga sa bulsa ang presyo ng mga wire na to, lalong lalo na po yung gauge 4. So yung gauge 4 po ay manggagaling po yan sa battery papuntang controller mga ka-DIY. So bali 400 Ah po ang kanilang battery. So ang desisyon po ng may-ari ay testingin muna kung tatagal pa po ang kanilang battery. At kung hindi man tatagal mga ka-DIY ay papalitan po yan ng bago, baka mag-upgrade po sila ng LiFeO4 battery. So tayo pa rin ang mag-a-assemble nun at tayo pa rin ang magkakabit. So kaya abang-abang lang po tayo mga master. At para naman po doon sa mga nagtatanong kung anong size po ng wire yung mga ginamit ko galing SCC papunta sa mga breaker. So bali gumamit po ako dyan ng 12 gauge sa lahat po ng mga DC breaker connection, at lahat po yan ay pure copper. So kaya nga sabi ko nga dyan, yung dati pong setup nyan ay tinanggal ko na po yung mga wire nya na dati kasi nga hindi po siya pure copper. So yun po ang mga tinanggal ko, inalis ko. So pinalitan ko po siya ng pure copper. Bali backup lang po tayo dito mga master, at hindi po ako ang nag-install nito nung una. Ayan, ginawa ko ang lahat kahit medyo mahal yung wire na mga ginamit dyan at medyo masakit daw sa bulsa sabi ng may-ari, kaya pinilit pa rin nilang bilhan at kahit papano ayan tinatapos natin ikabit. So at hindi lang po yung mga master yung aking gagawin pa dyan, at aayusin ko pa po yung mga solar panel sa bubong at magdadagdag po ng 2 piraso na solar panel. So bali lalagyan po natin ng railings kahit angle bar lang siya. Importante mayroon siyang makakapitan at kahit papano maging matibay man lang yung kalagayan ng solar sa bubong. So kaya abang-abang lang po tayo mga ka-DIY, dahil sa susunod po yun po naman ang ating gagawin. At kung ako lang po ang masusunod sana ay gagawin ko sana itong 24 volt setup, kaso lang syempre sayang naman po yung mga naunang nabili nila na mga katulad ng inverter, kasi 12 volts lang naman po yun, hindi man pwedeng gamitin sa 24 volts yun, at talagang pang 12 volts lang po yun. So ganun pa man, kung anong desisyon ng may-ari, kaya yun po ang ating sinusunod.
So hanggang dito na lang po muna yung video natin mga ka-DIY. Abangan po yung part 3 para sa mga susunod kong gagawin. So maraming salamat po sa inyong solid na suporta at panonood dyan. At shoutout po sa inyong lahat dyan. Shoutout po ng mga solid kong viewers dyan. Huwag po nating kalimutan i-share at i-like ang video natin at pakipalo po kung hindi ka po nakapalo pa sa aking page na to. So maraming salamat po mga master. Hanggang sa muli mga ka-DIY.